Bot ang barangay pero hindi sinakay yung asawa ko. Sa rubber boat. Ang totoo lang. Naku, mainit na ang ulo ni Aling Caridad. Mga kasausawan sa puti, may mga komento ba kayo? Ano yung sinisigaw mo? Ate, malay niyo po nagkataon lang. At saka si Kuya, kung talagang gusto niya talagang tumakas sa responsibilidad ng mga nagagawa niyang kasalanan, dapat nagtatakas na siya, hindi pa siya nagpapakulong. Kung talagang sinasadya. Pero isipin natin na malay niyo nasangkot lang siya. Oh, kung sa bagay, may punto. Kung gusto mong tumakas, pwede kang magtago. Hindi na para bumalik, yun ang sinasabi nyo, ha? Oo. Hindi na para bumalik at nung nilabas yung warrant, sumama naman siya ng kusa. Hindi siya tumakas, hindi siya nakipaglaban. Ano kaya lumagay sa katuyuan ko? Kaya ako may warrant, nahuli o ano ko. Sumurrender ba ako para lang magpahuli, para ayusin ko yung pangalan ko? So parang ang gusto lang po talaga niya yata, Aling Nida, malinis po yung pangalan niya, Aling Caridad. Gusto niya linisin ang pangalan niya. Di-aminin niya yung mga kasalanan niya. Hindi na nga kayo nakatulong maging leader. Ganun pa kayo eh. Paano po aaminin, Aling Nida, kung ipagpalagay natin po, wala siyang kasalanan? Kung halimbawa sa akin, ma'am, nangyari, ako pinagbintangan. Tapos ako na pagbintangan. Opo, paano po yun? Wala akong ginawang kasalanan. Paano po ninyo sasabihin na ilabas ang ebidensya? Kunyari, pinipilit ko kayo, Aling Nida, aka na yung cellphone, aka na yung 450. Paano ko kayo pipilitin kung wala naman po talaga sa inyo at hindi kayo nagnakaw? Paano po ninyo mapapatunayan sa akin na hindi kayong nagnakaw? Kasi ma'am, siya naman mamang na gano'n ng suli ng pero nagsinungaling pa siya, ma'am. Saan po siya nagsinungaling? May lasing doon na simplang tulungan nyo. Ganon daw, ma'am. Yun ang sabi sa akin. May Naku, lasing. attorney, napakahirap po nito bilang kasi nagkaroon na ng kaso, nagkakulungan na, at lahat-lahat. Pero parang ang lumalabas dito ay ang gusto lamang talaga ni Kuya Jeboy ay makapagbagong buhay siguro, maayos ang kanyang pangalan, makapagsimula ng bago muli. Hindi ko alam kung ano pa ang nais ni Ate Nida, gayong nakulong na naman si Kuya Jeboy. Paano po ba niya pwedeng gawin yun para magkaayos sila? Alam nyo, Tiangami, ito palang taong ito, hindi naman sa nag-aabogado ako dito sa puti. Nakulong na ng 6 na buwan. Kumbaga sa ay sabihin man natin kahit nandun yung presumption of innocence niya, ay parang nagdusa na doon sa pagkakataong yon na siya ay nakulong. So, yun yung mga sirkumstansya na pwede natin i-considera sa mga nagko-complaint o mga private complainant. Baka naman, pwedeng masettle na yung civil aspect. Ang ibig sabihin po ni attorney dun sa maisettle, maiayos na po natin. So, ipagpalagay po natin, Aling Nida, lang na wala tayong sapat na ebidensya kasi puro po kayo daw, sabi ni ganito, nakita ni ganito, siya daw ang kumuha. Ipagpalagay po natin, Aling Nida, na ibalik sa inyo ni Jeboy ang 450 pesos na yon. Tapos na po ba ang lahat? Hindi ko na po kailangan ng 450. Basta, ang akin lang po, magbago na lang din siya. Huwag niya nang gawin ulit. Ganun na lang po. Ay, kung yun naman pala ang maaari niyong gawing kondisyon, bakit? Baka naman pwedeng isa papel na yan. Kung nakatenggap man yung kaso nito pa sa hukuman, pwedeng isumiti na yung mga panayon at titignan naman kung pwedeng masettle yung civil aspect sa mga kondisyones na yun. Salamat po, Attorney Acosta, sa magandang paliwanag niyong yun. Mas naunawaan niyo na po ba, Aling Nida? May katanungan pa kayo kay Attorney? Attorney, kasi po ganito yun. Kung siya ay humarap sa amin sa barangay, hindi na aabot sa korte at hindi siya makukulong. Yun po, yung So bakit hindi ho kayo humarap doon? Hindi po talaga Umarap siya po ako sa barangay, wala siya. Asawa niya ang umaharap sa akin. May ako ng areglo na ganito, hindi siya nagpapareglo at ituloy na daw doon sa taas. Ba't ikaw nagsasabi, ikaw ba nagharap sa barangay? Asawa mo, dalawa kami nag-uusap. Alam niyo po bang humarap yung asawa niyo doon, Aling Nida? Siya po talaga inutos kasi may trabaho ako, ma'am. Lasing ka nga Ang sa amin naman po, Ate Nida, naunawaan namin na siyempre, nawalan po kayo,
450 din yon, pinaghirapan po ng inyong mister at yung kanyang cellphone. Naunawaan din naman po namin kung saan kayo nanggagaling. Kaya nga po dito sa face-to-face, pilit namin ipinaliliwanag sa inyo, inuunawa namin kayo, inuunawa rin po namin si J-Boy. Gusto namin na magkaayos kayo. Kasi nga din po, ay mahirap kung patatagalin nyo pa po ito ng ganito, kayo po ay magkakasama sa iisang lugar po, iisang komunidad. Hindi po ba? Kasi kung sumama po ang loob nyo, sumama rin naman ang loob nila at sa tingin ko po ay talagang may problemang kayong kailangan i-address at yun po ay ang pag-inom ng asawa po ninyo. At kung kayo po sumama ang loob nyo, yung kapatid din naman po ni Kuya J-Boy, masakit din po para sa kanya ang nangyari na dahil nga po tumulong na nga raw ang kanyang kapatid, ito pa ang napasama. Ang saloobin naman po ng isang kapatid, isisiwalat na. Narito po si Maria Cristina Elgo Macabutas. Pasok! Sandali lang, ate! Sandali lang po! Pakihawakan, please! Kapal na mukha mo! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Nakulong siya, wala ka naman palang ebidensya. 6 na buwan! Nagkasangla-sangla ang bahay namin. Bahay ko, nasangla. Tapos bininta pa niya bahay niya. O, hindi ba? Wala ka na palang ebidensya. Bakit? Paano Inutusan yan ko ba siyang nakulong kapatid ko? inutusan ko siyang magsangla ng... Diretsang tanong, Aling Cristina. Gaano po ba katotoo nakilala sa lugar ninyo na bad boy si J-Boy? Hindi po. Ma'am, wala Ganyan yan lang po ng siyang kapatid itsura. niya Pero kasi mabait po ano ang yan. kapatid ko. Hindi po siya bad boy po. Matulungin nga po ang kapatid ko eh. Matulungin daw si Kuya J-Boy at hindi bad boy. Pero bakit ganun ang mga nagiging pangyayari? Ano ba ang katotohanan? Mahirap at mabigat ang ating issue ngayong hapong ito. Tutukan ninyo. Magbabalik po ang face-to-face. Kaso asawa mo eh, pinakulong Ay, ko. kaya nga pinakulong ko siya dahil barumbado. Kaya nga pinakulong ko mga barumbadong tao. Ikaw, nagpakulong ka. So, lumalabas, Ate Nida, mahilig po talaga kayong magpakulong ng tao. Pati asawa nyo, pinakulong nyo. Salbahe kasi, ma'am. Hi, good morning, Ami. Andito ako ngayon sa kotse ko. Lagi ako nanonood ng face-to-face kahit sa trabaho ko. Binubuksan namin yung TV doon, mapanood lang yung show mo. Batiin mo naman ako sa show mo, Edna. Hihintayin ko yung yung bati mo sa akin, ha. At sasabi ko lang, sana magtagal pa yung show mo.